Kamusta guys? Sa today's video, meron ulit tayong Oppo smartphone. Ngayon naman ay itong si A18 ang ating i-unbox at re-review. Umpisa na natin yan. Meron lang dalawang kulay itong unit natin ngayon. Merong kulay asul at itong pinili ko na kulay itim. Sa capacity naman dalawa lang din. Itong pinili ko na 464 at meron din 4128. Buksan na natin to guys para ma-review. Ito guys, sa gilid ng box, nakasulat yung mga key features niya. Meron siyang 36-month fluency, parang equivalent na rin yan sa future proof na at least magagamit mo yung phone na to ng ganong katagal along with the software updates. Mga kasama niya sa package ay SIM ejector pin, quick start guide at phone case na jelly type. Meron din USB Type-C cable and 10 watts na AC charger. Sa kanang bahagi ng phone ay nandito yung volume button at power button. May fingerprint sensor na din yan. Sa left side naman ay SIM card SD card slot. Pwede dyan dual SIM plus micro SD. Sa top side ay walang mga ports or buttons. And sa bottom side naman ay nandito yung speaker, Type-C port, microphone and earphone 3.5mm jack. Sa likod ay meron siyang 8 megapixel main camera and flashlight ng phone. Simple lang yung style nitong back panel natin at made in plastic yung material niya, including yung area na nakapalibot sa camera na mukhang glass yung itsura. Ngayon naman guys, start na natin yung Android para ma-check yung specs niya at installan din natin ng mga games. Ito na siya guys, na-setup ko na rin at napaka-smooth niya dahil na rin sa 90Hz refresh rate sa kanyang 6.56-inch IPS LCD and HD Plus na display. Android 13 ang operating system na may ColorOS 13.1. Device model niya guys ay CPH2591 and sa variant ay 64GB ang storage nitong akin. MediaTek Helio G85 ang processor, octa-core yan guys. Sa battery naman niya ay 5000 mAh na battery, matagal na yan malobat at meron siyang memory na 4GB na base RAM. Dito naman guys, bukod sa 4GB RAM, meron siyang memory expansion na up to 4GB additional. Naka 1GB yung default niya, click nyo lang yung 4GB, tapos restart ng phone para ma-apply ang settings. And after mag-restart ng phone guys, naka 8GB RAM na itong si Oppo A18. Pero tandaan natin na kumukuha ng memory sa internal yung 4GB additional. Dahil virtual RAM siya para bumilis yung loading ng apps or games, mas madaming ma-open at running pa din sa background. May mga special features itong sa Oppo natin katulad ng split view and smart sidebar. At bukod sa Google Play Store, merong app market ng phone natin na basically gallery for apps or games para makapag-download at kadalasan may ads muna bago ma-open kaya para sa akin, mas okay pa rin gumamit ng mismong Play Store. Ito naman guys, mga sample images and video captured ng ating Oppo A18 smartphone. Dito naman tayo guys sa gaming, itong si Metal Slug, smooth at swabe ang galawan kahit naka manual aiming ka, kaya sakto na to sa mga 2D games katulad nito. Ito namang FPS na CODM, gumagana gyroscope, pwede rin multitouch at kaya medium setting na gaming kaya malalaro mo na rin siya ng maayos.
Sa Wild Rift, smooth din siya at playable up to 60 FPS sa laro na to, kaya kung mahilig ka sa MOBA games, kahit pang rank games, pwede na tong si Oppo A18 smartphone natin. Sa RPG na HSR, playable din siya up to medium setting. Pero katagalan uminit yung phone natin na to. Kaya suggestion ko kung matagal ka maglaro ng HSR or similar na game, mag low setting ka lang para mas stable yung gaming natin. And panghuli, ito naman yung Antutu benchmark results ng ating Oppo A18 smartphone. Conclusion natin guys, mas malakas na itong si A18 natin kumpara sa A16 at A17 na may G35 CPU. Ganun naman talaga dapat kasi mas mataas yung model number. Pero napansin ko mas mura itong phone natin ngayon kumpara sa A17 dahil sa camera difference nila. Pero para sa akin, para ka na rin naka-old model na iPhone camera dahil malinaw na rin siya. At isa pa, mas kaya nito yung mga popular games kaya makakapag-gaming ka na rin dito. Kaya good choice na rin to si A18 natin sa mga budget friendly, lalo na kung gusto niyo ng Oppo na brand. And salamat guys sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, and follow para mapanood nyo agad susunod na unboxing ng mga Oppo smartphones.